buong kapatid. Ipagpatuloy natin, bakit sinabi ng ating Ama sa kanyang testamento na unahin natin ang humarap sa kanya. Dahil sabi niya, at huwag ninyong unahin ang tawag sa inyo ng sino man, at huwag ninyong unahin ang trabaho sa mga palayan, tindahan niyo o sa anumang pinagsakakitaan o hanap buhay. Dahil mas mahalaga ang kaluluwa kaysa sa laman at kailanman ay hindi matutumbasan ng inyong buhay. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Hindi ko rin po at hindi sinasabi ng ating mahal na Ama na huwag kayong magtrabaho. Hindi rin sinasabi ng Ama na pabayaran nyo ang inyong mga tanim sa bukid o sa anumang pinagkakakitaan. Sapagkat pwede namin sabihin, nagtatrabaho naman ako para may maibigay at magustusan ko ang mga dapat o mga responsibilidad ko sa loob ng tayo. Ang ibig kong sabihin ng ating Ama, sa loob ko ng 31 sa loob ng isang buwan, imposible po naman na wala tayong oras dahil sa isang gabi. Siguro, sabihin na natin sa atin, ang ulitin ko sa isang buwan, Sabado pa lang, punta ka na dito. Para sa gano'n, makapagsal kita, sa umaga, makapaglokas siya. Bakit? Gusto ko lang kong sabihin, ito po ay galing sa testamento. At ang pinag-uusapan natin, yung pamilya sa unang na may lakit sa Diyos. Kaya, sana, ngayon pa lang, palawakin mo ang inyong pagpipili, palawakin mo ang inyong pag-unawa sa ating mga siswa. Sapagkat sinasabi ko po ito na hindi sa aking kagustuhan, kundi pinapatakilan mo sa akin ang ating lutuin Panginoon. At alam ko po ang bawat sa inyo, kaya ko kayo nandito, kaya ko kayo pumarito upang magsultihan siya, upang sabihin ang ating mga kailangan sa araw-araw ng ating Panginoon. Di po ba? Ang tanong, bago ka pumasok sa tindahan, bakit ako papasok? Ang tanong sa iyong isip, bakit ano ang maibigay ng pagdarasal sa akin? Tutugunan niya kaya ang aking sasabihin? Gagawin niya kaya ang aking ipagdarasal? Bibigyan niya kaya kaagad ng sagot ang aking mga kailangan? Ang pagdarasal o ang pagsagot ng Diyos sa ating mga inihahain sa Kanya ay may tatlong paraan. May tatlong paraan kung paano sumagot ang ating Panginoon. May tatlong paraan kung paano tugunan ng Panginoon ang ating inihahain sa Kanya. Una, ito yung tinatawag na instant answer. Instant, Ama, kailangan ko pumasang anak ko sa boarding. O kaya, Ama, sa madaling halimbawa, Ama, gusto ko ng candy, bakit nahulog ang candy?
Yung pangalawang pamahalaan, sabi niya, Ama, gusto ko ng safety. Anong sagot ng Panginoon? Oo, anak. Pero, mamaya. Yung kanina, ito na anak. Yung pangalawa, mamaya anak. Yung pangatlo, Ama, gusto ko ng safety. Ay, hindi ko ibibigay yan. Dahil ito, gawin pa, mas nakakapagod. Yung unang, ayan na yun. Pangalawa, oo na. Pero mamaya kumakain pa ako. Yung pangatlo, anak, wag mo nang ipili. Anak, wag mo nang pilitin ang iyong sarili. Naibigay ko yan. Halimbawa, kapag sa trabaho, gusto mo pumasok sa isang kumpanya sa mababang pwesto. Na ganyan na lang ang inundit. Dalangin na tatatanggapin ka sa kumpanya niya. Ngunit sa atin ng Panginoon, hindi maaari. Hindi pwede ang gusto mo, anak. Sapagkat ito, isang kumpanya, nag-aanap ng supervisor. Dito ka. Hindi yung janitor, dito ka, supervisor. Yang tatlong yan, mga kapatid, ang mga paraan kung paano tugunan ng Panginoon ang ating mga pagdadala. Ngayon, mamaya at papalitan niya yan. Dahil mas alam ng Panginoon kung ano ang ikabubuti natin. Mas alam ng Panginoon kung ano ang mas kakanda o ikagaganda ng ating buhay. Kaya ipagpatuloy natin, bukal ang inyong puso na ibigay. Ito na yung pangalawang palatandaan na ikaw ay may tunay na pag-ibig sa Kanya. Bukal ang inyong puso na ibigay ang mga responsibilidad sa Iglesia sapagkat yan ang inyong banal na sarili na pagdating ng takdang panahon sa biyaya ng Diyos. Ano po ba ang kanilang responsibilidad? Ano po ba ang kanilang obligasyon? Ano ang mga klase ng obligasyon? Obligasyon ba na magbayad lang? Kasi pag narinig mo, yung obligasyon mo, ang alam. At wala nang ibang alam. Pag narinig ang obligasyon, magbayad. Gaya ang sabi ko kanina, ang obligasyon ay isa pala yung pagpunta mo dito ng gabi, pagpunta mo dito ng umaga at sa tuwing araw ng buhay. Yun ang tinatawag na dalawang klase, para sa laman at para sa kaluluwa. Gaya sa ng estudyante na lagi ko pong sinasabi at inihahalimbawa, ang estudyante hindi lang po mag-aral, hindi lang po gumawa ng proyekto, hindi lang po gumawa ng pagkakaralin. Pagkul, ang isang estudyante, kailangan ipayaran niya ang tuition. Di po ba? Yan ang dalawang klase ng responsibilidad na tinutukoy ng ating mahal na Ama. Hindi niya sinabi ng anak, mga anak ko, pumasok kayo sa iglesia nito at magbayad lang kayo. Hindi na po sinabi. Hindi po gano'n. Pagkos ang sinabi niya, upang pagdating ng takdang panahon, may aanin kayo sa harap ng Diyos. Ngunit sinasabi sa banal na kasulatan, sa mga taga-Galatia, Kabanata 6, Talata 9, ganito po ang mga.
At huwag tayong magpapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung, ayun, pumasok yung salita, kung hindi tayo mga iibago. May oras po ng pag-aani sa loob ng Diyos. Hindi po yung makinita ka ngayon, magsimpa ka ngayon, magsaldi ka ngayon, mag-iinuman ka ngayon. Eh mamaya ko naman at gusto mo ngayon. Gaya mo rin siyang magsasaka ilang buwan bago magbigay ng bunga ang kanyang lupain o yung malalim. Pero ang ginagawa ng magsasaka, nagsisikap, gabi-gabi, madaling araw, andyan na siya sa kanyang pananim. Ha? May konting insekto lang na dumago, binubugaw niya. Ganyan niya kapahalagahan ang kanyang pananim. Ganon din sana tayo mga krusado, pahalagahan natin ang ating pagsisilbi, sapagkat ang ating pagsisilbi ay may oras na ibibigay sa atin ng Diyos ang mga o anumang biyaya o kapalit ng ating mga sakripisyo. Yun po. Gaya po ng sabi ng ating banal na sulatan, paano? Bakit gano'n ang pagkasabi niya? Dahil sabi dito, Apostol Pablo, mga gawa, Apostol Pablo, Kabanata 12, talata, o 14, talata, 22. Sabi niya, na pinag-iipay ang mga kaluluwa sa alaga at pinag-aralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapinasitan ay kinakailangan natin magsipasok tayo sa kailangan ng Diyos. Maliwanag po